Treasure hunting weekend mga katiyats. Kami ay nasa medyo malayong lugar ngayon. Malayo sa aming tinitirhan. At meron tayong tutulungan dito. Ito, meron na silang naumpisa na hukay. At walang nakitang magandang marker kaya here we go for the rescue. Okay, hanggang sa maabot kaya lang naman ang ating tulong. Basta malapit lang na lugar ay pwedeng puntahan natin, mga ka-TH. So ang kwento nito, ito ay isang kampo ng Hapon noong World War II. At dito daw nakatira yung isang opiser ng Hapon, kapitan yata. Basta't mababa na ranggo kaysa general. At yung putol diyan na kahoy sa may hukay, yan ay old Nara tree. Of course, dead old Nara tree. Dead old ibig sabihin matandang kahoy na yan. Kaya ito, the pendulum man ang unang mag-locate kung saan malakas, kung saan merong malakas na higop ng aura ng ginto. So eto, tingnan natin kung magkapareho kami ng detection dito. Locate, kung magkapareho ang pag-locate. Ito yung maganda kasi kapag dalawa kayong naglo-locate and then magkapareho ang naituro ng inyong gamit, malaki ang tsansa na merong nakabaon sa lugar. Pero kung halimbawa dalawa kayo and then magkaiba-iba kayo ng location ng na-locate na digging spot, ibig sabihin yan ay medyo magulo, di ba? Dapat synchronize o dapat magkapareho. Kaya mamaya tingnan natin kung ang ituturo ng pendulum ay kapareho ng dowsing. At ang ating mga electronic na gamit ay pangalawang ano na lang yan. Pangalawang suggestion kung diyan nga. Bali pang-confirm ang ating electronics gadget. Tested na itong teamwork namin ni Pendulum. Mayroon na kaming tatlong napaka-positive na site na natagpuan yung mga magandang legit signs sa ilalim ng lupa dahil lamang sa ganitong kagamitan. Kaya kung napansin nyo mga ka-TH, hindi na kami gumagamit ng scanner, di ba? Hindi na kasi dito kami nakakakita ng mas maganda sa ganitong gamit lamang. Anyway, wala namang problema kapag may mga marka ang bato na treasure codes, ay pwede naman nating malaman ang meaning niyan kahit na walang kagamitan. Pwedeng malocate natin basta mayroong mga marka ang bato. Malocate natin sa pagbasihan lamang ay ang treasure code and sign na mga nakaukit sa mga bato. Pero sa mga panahon kasi ngayon, merong mga bato na natibag na o biniyak na ng mga treasure hunter. Karamihan dyan ay naararo ng kalabaw dahil ginawang palayan, di ba? Kaya karamihan din sa treasure marker ay natanggal o nawala na dahil sa mga tao. Kaya pwede rin na pagbasihan natin ay yung ating kagamitan, pero ito ang pinakapayo ko sa inyo mga ka-TH. Ang Hapon hindi yan magbaon kung walang creek. Meron talaga silang creek kasi isa ang creek sa triangulation of markers. Kailangan may creek, kailangan may dead old tree. So meron na ang dalawa dito merong creek yan sa unahan, kunti. Merong dead old tree. Isa na lang ang kulang dito, yung bato na malaki. Wala kasing batong malaki. Baka nabaon, di ba?
baka nag-landslide ang bundok at natabunan yun. Basta ang maganda, mayroong history. Nagkakampo dito ang opisyal ng Hapon at kampo talaga ito. Kaya nga, tatad ng mga hukay itong lugar dito. Tatad siya ng mga hukay ng treasure hunters. At itong ating kaibigan na narito na nag-test dig dyan ay bagong bili niya ang lupa na ito. Bagong bili. Kaya tinisting niya lang. Testing lang naman. Wala namang mawala dyan. Baka meron, di ba? Wala namang mawala sa baka sakali. Mga ka-TH. Meron ng kasabihan na beginner's luck. Kapag beginners ka daw ay baka merong swerte. Beginner's luck ang tawag. Ako noon, 17 years old yata ako, 18, yung beginner's luck. Na parang ano lang parang panaginip lang na yung natagpuan namin na maliit na treasure box. Wala pa akong detector noon yung ano lang, librito, mga code and science na libro. Yun lang yung dala-dala ko noon. Wala pang cellphone noon 1990, make that 1980, hindi, 1994. Yun ang mga taon, 91 o 94. Yun ang mga taon. At yun ay sa isang isla na remote na island, walang bahay, walang tao. Doon, kasi sinabi ng father ko na yung isla na yan ay merong submerged cave dyan na may marka. Kaya yung pinuntahan namin totoo. Totoo at totoong may binaon, pero hindi yung marami kasyang-kasya lang. Sa tatlo kami noon, dalawa kami ang magkasing edad, isa yung may-ari ng pump boat. Kaya yun, sa panahon na yun ay hindi pa pera ang 1 kilong ginto sa panahon noon Hindi pa yan pera. Ngayon, sobrang mahal ng ginto ngayon. Kaya kahit 1 kilo lang ay meron ka ng 10 million pesos noon, ay naku, 1 kilo noon siguro nasa 200,000 lang noon. Kaya makakabili ka lang ng mga bagong motorsiklo, ganun lang yung mabili mo. Merong kunting sobra. Okay, so ito, ginamitan ko na ng dowsing. Kanina yung maiksi na dowsing, yung antena, ay ito yung tinuturo. Ito kasing dowsing na mahaba, sa father ko pa to Antique na yan. Ayan. Pero, ayun, pareho pa rin ang tinuturo na lugar sa tinuturo ng dowsing ko na maiksi at sa pendulum ni penduluman. Ngayon gagamitan ko ng locator na electronics kung iikot doon. So bali pangatlong na to gamit. So kapag ganun pa rin doon pa rin umiikot ang kagamitan, so malamang na mayroon. Pero kung paiba-iba ang lugar na iniikutan ng inyong gamit, ibig sabihin yan, mga bato lang yan. Mga bato na may minerals na nakadikit, malakas mag-detect. Yan yung malaman mo na kung saan-saan na lang umiikot ang gamit mo, tumuturo. So ang kahulugan yan, ang lugar ay walang nakabaon na kayamanan. Kapag merong kayamanan, ang lahat ng kagamitan nyo ay isa lang ang ituturo na lugar. Yun lang yung kayamanan. Pero pag walang kayamanan, pagpunta mo sa unahan, iikot naman doon ang gamit mo. Pagpunta mo sa likuran, iikot na naman. Kapag ganun, naikot ng ikot kahit saan, wala na yan mga ka-TH. Yan yung tip ko na ibigay sa inyo sa araw na ito. Kailangan isang spot lang sa isang lugar ang gumagana ang iyong mga gamit. Saka nyo sabihin na merong treasure ang lugar. Okay, so ito maganda pero hindi maabot ng detector ko, medyo malalim yata. Hindi ma-confirm kung anong laman, precious ba o hindi. Kaya ang desisyon ay
itest dig ito sa lalim na 3 to 4 meters. Alright, napakagandang site, magandang history. At sana swerte ng ating katiats na may-ari ng lupa na to. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na sa ngalan ng aking team sa ating mga katiats. Good luck din sa inyo at sa inyong mga proyekto. Hanggang sa muli, paalam.